Okay naman ang buhay-buhay? Opo, dito lang din po nag-aalaga ng anak. Hmm, sige. At ilang taon ka na ba? 43 po. Sige, anong sitwasyon mo yung gusto mong i-share? Ano po kasi ang naging sitwasyon po namin mag-asawa. Last 2023, okay naman po kami. Then, nagbakasyon po ako dito sa province namin. Umabot po ako ng 9 months, pero pinag-usapan po namin yun. Mag-aral ako ng TESDA. Then, para sa future namin, habang tumatagal po, may napapansin ako at nararamdaman na something. Hmm. Sinisita ko po siya noon habang mag-LDR kami. Then, LDR kayo niyan? ngayon po, Oo. Nung sinisita mo siya, paano mo siya sinisita? sabi ko may nararamdaman ako na kaiba, sabi ko ganyan. At bakit tuloy-tuloy mo pa rin ginagawa, hindi mo pa rin iniiwasan. Ano ba ginagawa niya? Yung pong nakikipag-inuman siya sa mga kaibigan niyang mga babae. Tapos, pagbalik ko po doon, may nabanggit na po siya sa akin bago ako umuwi na may inaasikaso pa ako about assessment. Nag-aral po kasi ako ng TESDA dito kaya ako nagtagal ng ganun sa province namin. Then, sabi niya po sa akin, kahit hindi na lang ako umuwi, doon po, na-feel ko na may something talaga. Okay. Tapos sabi ko, ano bang problema natin? Sinita ko rin po uli siya doon. Ano bang problema natin? Pag-usapan natin. Sabi ko, may mga nagawa ba akong hindi maganda? O sabi ko po sa kanya, wala naman po. Tapos naging okay naman po kami. Then umuwi na po ako kaagad para makabawi sa 9 months na hindi namin sa pagkakalayo namin, para maasikaso ko ulit sila, sambu kaming pamilya, okay naman po. Kaya lang, simula po nun, may mga iba-iba na rin po akong napapansin sa kanya na hindi na siya, wala na yung effort niya. Then, parang hindi na siya nagkukusa. Tapos may sinasabi na siya sa akin na mga panlalait. Tapos may sinasabi na rin siya sa akin na ano po ako, sa mga nasasabi niya, nabibigla ako bakit nasasabi na niya yung mga hindi dapat sabihin sa akin. Tapos lagi na siya galit. Sinisigawan na niya kami kahit saang lugar, mapa-mall, pang nag-outing po kami. Tapos kahit sa loob ng pamamahay namin, mga anak ko, ganyan. Pero sa akin po, sana gawin niya yun na wag sa harapan ng mga anak namin. Tapos pag nagganon po ang pag ganon po yung ginagawa niya, tumatahimik na lang po ako. Tapos one time, isinama niya ako nagkayayaan po sila ng mga kaibigan niya na siya lang ang lalaki, panay babae kami dahil 4 lang po sila. Siya lang ang lalaki. May nabanggit po yung kaibigan niya sa akin na kahit pabiro na binaliwala ko na brief lang daw ako. Ano? Brief lang daw po ako. Nasaktan po ako doon na hindi ko lang pinahalata sa kanya. Paanong brief? Nagkakantsawan po sila na doon sa kararating ko lang din po noon na isinama niya ako. Brief ka lang, sabi po sa akin. Grip, GRIP or? Brief po ng asawa ko. Brief. Okay. Kahit pabiro po yun, baga lasing hindi, sa feel ko, lasing, hindi nagsisinungaling na ilalabas lahat ng Isa pa po yun. Marami na pong akong po. Hello? Hindi mo ba ako marinig? Hindi po eh. Okay na. Okay na po. Okay, so palaging kasama mga babae. And then, nung bumalik ka yan, sinama ka pa dun sa mga babae. Nag-inuman kayo.
Opo. Okay. Tapos okay naman po yung kasi mga ka-classmate niya, tapos lagi sila sa bahay. Habang tumatagal po, iba yung nagiging pakiramdam ko. Iba yung closeness, ganyan. O baka nag-overthink lang po ako, binabaliwala ko po yun. Dahil Okay. parang naging ano na po sila sa amin, parang kampante na po sila sa amin. Mhm. Sige. Tapos po, bandang huli, tuloy-tuloy pa rin po yun na pag may okasyon sila, kahit ayaw namin, pinipilit niya kaming sumama. Pag hindi kami sumama, nagagalit siya. One time nga po may outing sila. Sabi ko, hindi pwede, may sakit yung anak namin. Habang nasa outing sila, napunta po kami ng ospital. Mm. Tapos, Nag-outing pa siya, nasa ospital kayo. opo, habang sila ay nasa outing, kami naman po ay pupunta ng ospital. Noong time So, na yun. mas priority niya yung outing niya kaysa sa Yun lang. punta sa ospital ng anak mo. Opo, Okay. pagkatapos po nun, dumaan po siya, sabi niya babalik siya sa ospital. Bumalik po siya, iniwan niya ang 3 anak namin. Ang sabi niya sa akin, sasamahan niya kami. This time, yung time po na yun, hindi, imbis na kami ang samahan, pumunta pa rin po siya sa barkada niya. Okay. Nung time na yun, nasabi niya, sasamahan niya kami. Tapos sabi niya, saglit lang siya. Inorasan ko po siya. Tapos tinawagan ko siya, tawag ako ng tawag, bakit alas 11 na ng gabi? Baka ako may curfew sa tinext ko siya, may curfew sa ospital, mapagsarahan siya. Tapos gabi na rin po, baka maparami siya ng inom, hibawal sa ospital. Hindi pa rin po niya sinasagot yung message ko, yung tawag ko. Malapit lang naman po doon yung bahay. Pinuntahan ko, iniwan ko yung anak ko sa ospital ng tulog. Tsaka ko pinuntahan. Wala po sila doon sa bahay kung hindi nasa sa reservoir po sila. Tapos, ano nangyari? Sinita ko po siya. Bakit ganyan ka? Sabi mo, sasamahan mo kami dito ng anak mo. Bakit barkada mo pa rin ka ako yung sinamahan mo? Wala po siya. Ako po ang nahiya doon sa hospital at naririnig kami. Kaya nagwalang kibo na lang din po ako. From sa bar, sinama mo siya sa ospital, sumama naman sa'yo. Alam niya po, pinuntahan ko siya doon sa bahay. Hindi niya po ako pinuntahan doon sa bahay ng kaibigan niya. Nagdiretso po siya doon sa ospital at doon na lang So, din po. doon na kayo nagtagpo. Oo. Opo. Okay. Then, doon ko po siya sinita. Dahil mataas na rin po yung boses niya. Hindi na rin po ako kumibo at ako na lang po nahihiya sa staff ng ospital. Okay. So, sa pangyayari na yan, ngayon, tatanong ko sa'yo, ano ang nararamdaman mo Masakit po. ngayon? Kaya nga, ano yung may mga nararamdaman ka ba? Like, may kinakatakutan ka ba? O ano to, puro galit? O ano, Galit po. insecurity? Anong nararamdaman mo? Po siguro sa kapabayaan niya rin sa parang hindi niya kami priority. Kaya nga, anong nararamdaman mo? Galit po. Puro galit? Galit, tampo. Marami pa po kasing nangyari tapos ako pa rin niya lumapit sa kanya na sabi ko ayusin natin. Anong Ano sabi pa- niya? Nag-usap po kami, ano pa baka ako yung mga dapat kong gawin para maayos natin ito. Ano baka ako yung mga dapat kong gawin na mahaba po yung conversation namin. Tapos ang sabi niya daw sa akin, umuwi ako dito sa probinsya ulit namin nang mahanapin ko daw ang sarili ko. Okay. Bakit? Sabi ko, ano pang bago doon sa dati naman okay tayo. Bakit ako nagbago? Anong sagot niya? Para daw po hanapin ko yung sarili ko. Pinauuwi ka ulit ng probinsya, hanapin mo raw sarili mo. Opo. Ano bang, Kasi nakatuon na daw po sa kanya, puro na lang siya ang may mali.
Paano mo ba siya, bago ka ba pumunta ng probinsya, anong sitwasyon nyo? Palagi ba kayo nag-aaway? Hindi po. Binubungangaan mo ba siya? O ano? Okay po kami, okay. Okay kami, nagkakasundo kami. Tapos nung LDR kayo, Doon ko paano po mo na siya sinisita? Paano ba pagsita mo? Paatake? Or ano ba? Paano bang naging sitwasyon nyo nung LDR kayo? pag-atake po, may time na ako ang nagpapakumbaba. Gusto ko So, lang pero paaway. Palaging paaway yung approach mo. mayroong time po, pag napuno na po ako, Sige, simulan natin ha. Kasi 9 months ka doon sa probinsya. Yung unang linggo, anong nangyari? Nung first week mo doon, anong sitwasyon nyo? okay pa naman po. Nag-uusap pa rin kami ng maayos. Ano yung usual na araw? Halimbawa, yung sa isang araw, ano, pagising nyo, ganito, hanggang gabi, paanong normal na sitwasyon nyo? Wala lang po na dati tinitimplahan niya ako ng kape. Hindi. I mean, nung LDR kayo, di ba, pumunta ka ng probinsya. So, yung mga unang araw mo sa probinsya, ano yung naging usual na routine ninyo? Ano po, lagi kami nagtatawagan, kumustahan sa mga bata. Plano niya, plano ko. Okay? So, tapos, kailan mo naramdaman na may nagbago? Na nabawasan yung communication na yan, tapos may nararamdaman kang kakaiba? Yung mga Yes. ilang buwan yan? 7 months ko na po dito. 7 months. Okay? Anong naramdaman mong nabago? Yung nawalan na po siya ng parang sigla. Kulang na ng effort. Paano mo nasabi yan? Na nawalan ng sigla, kulang sa effort? Paano yan? Yung pong simpleng pakiusap sa kanya na hindi na niya nagagawa. Tapos pag may sinasabi po ako, hindi niya na rin ako pinakikinggan. Ang communication nyo niyan, ano nangyari? May tawagan pa ba? May message pa? Anong nangyari? Ikaw nauuna? Paano nangyari na sa inyo? Ako po lagi nauuna sina-silent treatment niya po ako. Okay. Pag- Ano yung nung nangyayari na yan, ano ang mga kutob na meron ka? Ano yung nasa intuition mo? Meron po siyang ibang kinakausap kasi po minsan kahit sa tabi ko mismo nanonood siya ng mga porn. Okay? Tapos sa opisina niya may mga nakabantay na alcohol at tissue. Okay. Tapos may mga nakikita na rin po ako na dapat sa amin lang yung mag-asawa. Ako nga hindi niya makumusta, mag-good morning, pero sa ibang mga babae, nakikita ko sa mga chat niya, meron. Bago ka pa pumunta niyan sa probinsya? Hindi po, magkasama, umuwi na po ako. Ito na yan, nung umuwi ka na, kasi nasa probinsya pa lang tayo kanina. So, nung umuwi ka, alam mo na meron siya mga kachat na iba, and possible na, alam mo yon, may ginagawa silang kalaswaan online. Hindi ko po nahuhuli, pero ano po, Ulit. kasi hindi na siya tumatabi sa akin, parang ano na po, malamig na siya. Sige. Tapos, oo. May ginawa pa po yan siya kahit magkatabi kami sa higaan kasi po business ano siya kung saan po nakaabot siya ng ibang bansa na hindi man lang paalam sa akin, pinasabi niya lang sa anak ko. Kailan yan? May business trip po siya. O, kailan yan? Bago nasa probinsya ka o ngayon o ano? Nung magkasama na po kami. Okay. Nung umuwi, Mm. mula po nung umuwi ako doon po nagsunod-sunod yung mga hindi maganda kasing nangyari sa amin. Umalis siya. Okay. Ilan taon ang mga anak nyo? 20 po, 18, 11, at saka yung 7 years old po kasama ko. Okay. So, nung pagkatapos yan, ng magpunta ka sa probinsya, yung pagpunta sa probinsya, sino may desisyon nun? Kami po ang dalawa. Anong plano nyo? Bakit nagkaroon ng ganong desisyon? Ano po, Kasi, kung sasabihin mo lang na TESDA, taga saan ka ba?
Maynila? Nueva Ecija po. Tapos Wala sa bang Palawan, test? Palawan Walang- po yung mister ko at may bahay kami doon. O kaya nga, walang TESDA sa Palawan? Meron po, kaya lang malayo. Oo, mas malayo naman kung sa probinsya mo, di ba? Opo, kaya lang mas sabi niya rin para makasama ko rin po ang pamilya ko. Nung nagdesisyon ba kayo na pumunta ka ng probinsya mo at mag-aral doon, meron ka nang naramdaman? Wala pa po. Nakakaiba? Wala pa po. Wala rin siyang, okay, wala kang naramdaman, wala siyang chinachat Wala na iba po bago kami. kayo? Okay pa po. Sige. Okay, so ngayon ano ang gusto mong mangyari? Anong sitwasyon? Anong nararamdaman mo? Anong plano mo? Anong goal mo? Ang goal ko po ay gusto ko magkasama-sama kami ng mga anak ko. Mga anak mo plus kasama siya. Kasi po 2 years na kaming walang komunikasyon. Anyhow, wala po siyang effort kung paano kami mag-usap. Oh, you mean walang communication? Magkasama pa ba kayo sa bahay? Hindi na po. Iniwan ko po siya last 2023 December. Kasi grabe na po yung sama ng loob ko. Okay, so iniwan mo siya. Nung iniwan mo siya, ikaw lang mag-isa umalis? Kasama ko po yung bunso ko. Yang 7 years old lang. Opo. Tapos itong 2018 and 11 nasa kanya. Yung 20 po, college na po siya, nasa Cebu. Then yung pong 18 at 11 nasa kanya po. 18 at 11. Pagdating sa sustento, ano to? Siya nagpapaaral dito sa tatlo? Opo, pati po papadala naman po siya sa amin monthly. Kapadala sa'yo para dito sa 7 years old. So ang goal mo lang is mabuo kayong ikaw at saka yung mga anak mo, makasama mo? Opo, at kung sakali man po kung ano ang desisyon niya. Kasi wala po talaga akong sa kanya. Umaasa ka pa na magkabalikan kayo. Opo. Sige. Isa-isahin natin, ha? Isa-isahin natin. Yung tanong mo na gusto mong mabuo kasama yung mga anak mo. Kasi kung halimbawa hindi kayo maghihiwalay, natural, hahayaan mo tong nagka-college na mag-aral lang, hindi mo rin yan makakasama. Pagdating dun sa 18 years old, baka possible din na dun lang siya kung saan siya nag-aaral. Itong 11, pwede, possible, makuha mo to kung ikaw lang at yung mga anak mo. Pero kung gusto mong mabuo kasama yung asawa mo, natural, lahat to, sama-sama kayo lahat. 'Di ba? Diyan siya mabubuo. Lahat ng anak mo, ikaw ang pupunta doon at saka yung 7 years old para mabuo kayo. Kaya lang, ang tanong dito, bibigyan kita ng score. Yung 1 to 10, 10 yung highest. Sa 1 to 10, kung halimbawa aayusin ang relasyon ninyong dalawa, ilan ang score niya na gusto niyang ayusin na maging kayong dalawa ulit? 1 yung pinakabababa, 10 yung mataas. Hindi ko po alam. Bakit di mo alam? Sa ano ba sitwasyon ngayon? May balita ka ba? May kinakasama na? May girlfriend? Or what? Wala po akong alam. Okay. Pero madalas po siyang mag-out of town. Iniiwan yung anak namin sa bahay namin. Okay, so alam mo na sagot dun. Alam mo na yon. So ganito lang yan, no? Kasi ganito yan, nag-umpisa kayo ng maayos naman kayo bago ka pumunta ng probinsya. So ang LDR talaga, napakahirap niyan. So yung unang 6 months ng LDR, iyan ang pinakamatinding challenge sa mag-asawa na maghihiwalay. Okay? Yung unang 6 months. Ngayon, umabot ka ng 7 months bago mo naramdaman na may kakaiba. Tapos nung bumalik ka, yung asawa mo pala ay palaging lumalabas kasama mga babae. Okay? Una, ganito yan. Kapag may asawa kang tao at may respeto ka sa asawa mo, kayo mismo mag-asawa, magsiset kayo ng boundaries pagdating sa pakikipag-interact sa opposite sex. Okay? So since
hindi siya naglagay ng boundary eh. Puro babae pa nga itong sinasamahan niya eh. 'Di ba? Opo. Instead na lalaki. So ang boundary dito para hindi ka matukso at alagaan yung relasyon yung ng asawa mo, hindi ka ngayon makikipag-interact sa mga opposite sex mo, which is siya ang ginawa niya ganun eh. So siya pa ang lumapit sa tukso. Siya pa ang gumawa ng tukso. Diba? So una na yan. And then secondly, alam mo na ganyan, puro babae ang kasama, sinasama ka pa, na-tolerate mo. So nung na-tolerate mo, sumasama ka, nakikipag-inuman ka pa rin, kasama yung mga babae. Ngayon, ang lumabas niyan, ang dating niyan sa kanya, normal lang, okay lang sa'yo. Okay? So naging normal yung ginagawa. Nung wala ka, ginagawa niya. Nung dumating ka, ginagawa niya pa rin. So na-tolerate mo siya, naging normal. Ngayon, ang tanong, baka nag-overthink ka lang. Hindi ka nag-overthink kasi may nakikita ka. Ang tanong lang dito, paano mo ina-approach yung asawa mo sa pag-overthink mo? Kasi kapag tayo, puro pa-atake yung dating mo, lalong lalayo yung asawa mo. Kung palagi mong aawayin, palagi mong aatakihin sa ginagawa niya, lalong lalayo. So, isa na yon, di ba? And then, ano pa ba? May history na rin po kasi siya noon, minsan LDR din kami, nalayo siya ng destino. May ginawa rin po yan siya na malapit siya sa babae, pinapahiram niya ng gamit, nasisita ko siya. Pag ako tumatawag, galit siya. Pero pag tapos yung bakasyon niya sa amin, dapat 15 days. Hindi na umaabot ng 15 days, umaalis na siya. Yun po yung unang naging trauma ko sa kanya. Ngayon, tuwing inaano ko po siya, sinisita ko, may paatake na rin po ako ng konti na lagi ko, kasi takot ako, sabi ko na ganyan baka mangyari uli ito sa atin. Sabi ko. Yan nga yung tinatanong ko sa'yo kanina. Bago ka pumunta ng probinsya, anong meron? So sabi mo wala, okay naman kayo, maayos. Oo, maayos kayo bago ka pumunta ng probinsya. Pero yan pala, may record na siya nung nag-LDR kayo. Tapos tinuloy mo pa rin yung pag-uwi mo ng probinsya. So there is a possibility na kaya kanya naitulak na pumunta ng probinsya, meron na rin siyang hidden agenda na hindi mo napansin. O baka napansin mo, nabubulagan ka lang. Kasi may record na pala siya ng LDR na hindi maganda eh. Tapos tinuloy mo pa rin yung pagpunta mo sa probinsya. Okay lang sana yun, 1 buwan, 2 linggo. So ngayon, ang sitwasyon mo, 2 years na kayong, o 3 years na ba kayong hiwalay? 2 years na? 2 years na po. So 2 years na, nagsusustento naman sa mga bata. At sa tingin ko sa pag-uusap natin, hindi na yan babalik sa'yo. Wala ka nang iniintay na closure. Tapos malalaki naman na yung mga anak mo, may sustento naman. Bakit hindi ka mag-focus na lang sa sarili mo? Kasi alam mo, kung nakikita niya na ganyan ka, 2 years na, ganyan ka pa rin, no? Siya pa rin ang hinahabol mo, lugmok ka pa rin, affected ka pa rin, lalo yan nawawalan ng attraction sa'yo. Lalo yan hindi makakaisip na balikan ka kasi ang tingin niyan mahinang klase ka na babae. Mga lalaki ganyan nawala yung challenge kasi hinahabol mo siya eh. So nawala yung yung mystery, yung challenge, nawala lahat yun, na hinanap niya sa iba. Kasi ikaw, andyan ka lang, hinahabol mo siya. So hindi ka nagpakita ng hindi ka nagpakita ng confidence na okay ka lang kahit mawala siya. So halimbawa ngayon, kung ako sa'yo, halimbawa ganyan, 2 years kaming magkahiwalay na, dapat sa 2 years na yan, ang nakikita niya na sa'yo, mas gumanda ka, mas sumeksi ka, mas umunlad ang buhay mo, nagkaroon ka ng ganito, nagkaroon ka ng trabaho. Alam mo yun, dapat may naipakita ka na sa kanya. Doon pa yan magugulat. At doon pa yan mag-iisip na, bakit kung kailan hindi kami, lalo siyang gumanda, lalong gumanda buhay niya. Doon yan makukurious at doon niya marirealize na ako talaga siguro ang may problema. At diyan magkakaroon ng maliit na tsansa na pwede kanyang isipin at pwede kanyang balikan. Pero yung ikaw yung pinapakita mo yung mahina ka, ikaw naghahabol, wala kang improvement sa sarili mo, hindi ka naging confident, wala yan, walang attraction niya, hindi siya ma-attract na bumalik sa'yo kahit konti.
Talagang na-enjoy niya na ngayon yung buhay niya bilang bachelor at talagang kasi kung obsession na tong makipaglandian sa mga babae, mas na-enjoy niya na yun. Bakit pa siya babalik sa'yo? So mag-focus ka sa sarili mo. Wala ka ng control sa asawa mo eh. May control ka sa sarili mo. Paano po pag kasi last December, nagsama-sama rin po kami, hiling ng anak namin. Kasama po kami ng Christmas. Tapos wala lang din po. Tapos Ganun talagang nangyayari niyan kasi may mga anak kayo. So may mga occasion na talagang dapat magkita kayo kasi for the sake of your children. Kasi maapektuhan ang emotional at mental stability ng mga bata kapag hindi kayo naging civil dalawa. So ikaw, kontrolin mo yung nararamdaman mo, mag-focus ka na sa sarili mo, pabayaan mo na siya. Ikaw na anuhin mo na yung sarili mo. I-boost mo na yung confidence mo. Mag-enjoy ka sa buhay, wag mo kasi total sinusustentuhan naman pala yung mga anak mo. Ngayon ikaw, mag-focus ka ngayon sa sarili mo, pagyamanin mo yung sarili mo. Maghanap ka ng paraan para mas maging mas maging energetic ka, mas maging lively ka, mas maging confident ka ngayon kesa noon. ang isa pong kinababahala ko ngayon, may pinapirmahan po siya sa akin. Na? Humingi po siya ng 2 valid ID, then 3 pirma ko. Yun Bakit po yung tinanong? Para saan daw yun? para daw po sa saan na ba to? Para daw po sa specimen ng housing application. Bakit mo pinirmahan? Yun na nga po yung isa. Ang alam ko po talaga may plan siya magpagawa ng bahay para doon sa binata namin. Tapos minadali niya ako. Hindi ko po naisip na ganun at yung nasa isip ko ay magpapagawa po talaga siya ng bahay para sa anak namin. Para sa titirhan ng anak namin mag-college. Yun po yung isa sa kinababahala ko ngayon at yun yung nagte-trigger sa akin ngayon na bakit ko nagawa yun, nagbigay sa kanya na marami pa rin siyang hidden agenda na Napirmahan pwedeng mo gamitin. napirmahan mo na eh, wala ka na magagawa dyan. Past na yan, nakaraan na yan, wala ka ng control. Pinirmahan mo na eh, magsisi ka man, wala ka na magagawa dyan. Ngayon, alamin mo na lang talaga eksakto para saan yon. So kung sinasabi mo na para sa bahay, para sa anak mo, di kausapin mo yung anak mo. Ngayon, kung hindi para doon at whatever ka maaapektuhan, pabayaan mo na. Finances lang yan. Kaya nga sabi ko sa'yo, total, pinag-aaral naman yung mga anak niya, sinusustentuhan para mabuhay. Okay na yan. Di nga yung buhayin mo yung sarili mo. Mag-focus ka sa sarili mo. Alam mo, ang tingin ko nga kasi, ang tingin niya sa'yo, napaka-weak mo eh, kaya ginaganyan ka eh. Magpakita ka, magbago ka, mag-focus ka sa sarili mo. Ipakita mo na hindi na ikaw yung dating ikaw na mahinang babaeng nakasakasama niya. Balikan mo, sino ka ba bago mo nakilala yung lalaki na yan? Gaano ka ka-confident? Balikan mo yun. Yung mga dati mong hobby, mga activity, yung mga plano mo sa buhay, anong goal mo, balikan mo lahat yun. Huwag mo ipakita na na nalugmok ka dahil sa kanya. So yung pinirmahan mo na yan, kung may mawawala sa'yo, wala tayong magagawa dyan, nagawa mo na yan eh. Huwag mo nang pagurin yung sarili mo sa pag-iisip. Dito po, may invitation siya para sa family reunion. Baka ngayon ko pa lang po masisita yun sa kanya. Hindi po, nagdalawang isip ako kung pupunta ako o hindi. Pero kinukulit pa rin po ako ng mga anak ko. Anong masisita? Sisitahin ko po siya dun sa para saan yung na pinirmahan ko, sabi niyang for housing application. Okay, so mali yung word na sisitahin ha. Kasi magsisimula ka lang ng away niyan, magti-trigger lang yan. So kung itatanong mo yung tungkol dyan, ayusin mo yung gagamitin mong salita. Kasi wag ka nang makipag-away kasi wag mo na rin sitahin, wala naman ng pag-asa na magkabalikan kayo sa nakikita ko. So halimbawa, para sa akin gawin mo lahat
ng mga activity na yan, hindi para sa'yo, hindi para sa kanya, para sa mga anak mo. So if ever, kung ako ikaw, pupunta ako dyan sa event na yan, sa reunion na yan, pupunta ako alang-alang sa mga anak ko. And then kapag nakausap mo siya, huwag pasita yung gawin mo. Kausapin mo siya, matanong lang kita. Kasi hindi ko masyadong naintindihan ano yung pinirmahan ko, yung pinapirmahan mo sa akin. Para saan nga ba yon? So, kung sumagot siya ng maayos, okay. Pag hindi niya sinagot ng maayos, pabayaan mo, tumahimik ka na lang. Kasi napirmahan mo na, wala ka naman ng solusyon doon. Maasa pa rin po kasi ako na maayos pa namin. Kung ako tatanungin mo sa sitwasyon nyo, nag-enjoy na yan nang wala ka eh. So, sige, ganito na ang gawin mo. Kausapin mo, subok ka. Kasi yan ang gusto mo, yan ang goal mo. Magkabalikan kayo, maayos. Eh di, kausapin mo siya, pero yung approach mo, dapat hindi pa atake para makipag-usap sa'yo ng maayos. Okay? Halimbawa, tatanungin mo siya, pwede ba tayo mag-usap? Maayos. Tapos wag mong itutok sa kanya na ikaw kasi. Wag mong sisisihin na ganon. Sabihin mo lang sa kanya yung nararamdaman mo. Sabihin mo, ang nararamdaman ko sa ngayon ay ganito. Gusto ko pa rin maayos ang pamilya natin. Ganon. Wag kang babalik sa nakaraan, wag mong babalikan yung mga nagawa niya sa'yo, kasalanan niya, di kunin mo. Pero alam mo kung ako sa'yo, bilang babae, hindi ko nababalikan yan. Ang sarap na ng na andyan nakasolo ka na. Tapos ang gawin ko na lang talaga aanuhin ko yung sarili ko. Bubuhayin ko yung sarili ko, babalik ko yung confidence ko bilang babae. Kasi pag ganyan inabol-habol mo pa yan, lalo yan lalayo. So, ayun lang. Pag-isipan mo mabuti, ha? Umanap ka ng paraan. Maraming paraan dyan para hindi mo isipin yung pero kung yan ang gusto mo, ganun lang mapapayo ko sa'yo. Kausapin mo mabuti. Okay? Opo. Thank you po. Sige. Thank you din. Thank you. Bye. Bye po. Thank you. Bye.